Hey, this is Dre, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 10 of this podcast, and thank you for joining me. Today, let's talk about minimalism. This particular topic is something I'm passionate about, and I think sobrang worthwhile na i-share sa inyo. And specifically, minimalism as a lifestyle. Hindi yung design language din na nauuso ngayon. Speaking of pagiging uso, bigla kasing nauso ito ngayon dahil sa isang Netflix documentary, yung kay Marie Kondo, yung KonMari method niya. And I'm actually happy about it kasi mas nakilala siya ng mas maraming tao. So, because of that, I can talk about it freely na medyo meron na kayong idea kung ano to without me diving into the details, diba? So, I have been practicing minimalism since early 2018 officially. So, I say officially kasi before naman, to a certain degree, pinapractice ko na siya pala. But, it's out of necessity. Before kasi, yun nga, di ba wala naman tayong capacity to buy a lot of stuff. So yun. So I say officially kasi dati wala naman tawag yung lifestyle na to. Parang very recently lang nagkaroon ng label. And nung nagkaroon na siya ng label, doon na nabuo yung medyo mga principles niya, ganun, yung mindset, parang na-articulate lang ng mga nagpa-practice nito and sharing their ideas na din and their mentality behind it. Bale, kung napakinggan nyo yung one of my previous episodes named Collection, so you know na I've actually had a lot of stuff na hindi ko naman kailangan, like yung sneakers ko, right, yung sneaker collection ko, and the Gundams as well. So dito nag-start or nag-stem yung realization ko na I'm actually being distracted by this stuff. I'm spending too much time and effort and money as well sa mga bagay na to. So, na-overwhelm ako in getting this stuff kasi I had the capacity to do so. And parang na-addict ako sa high no I have something new. I have this stuff na nagpapasaya sa akin. But down the line, na-realize ko din na yung nakukuha kong happiness out of that is yung feeling lang nga ng ecstasy of having something new. Right? So, very panandalian. Very quick lang yung happiness na yun. And then, parang nagsa-cycle back lang na bababa yung happiness. So, I need that high again. So, nag-e-effort ako to find a new one. Right? So, it's too much. Up to a point na exhausted na ako talaga in having this stuff. It actually distracted me too much. So, it distracted me to a lot of things that actually mattered to me. Bali, imbes na ini-spend ko yung time ko sa sa family ko, ganon, or sa loved ones ko, or do sa mga bagay na I wanted to pursue or start. So, yun. Need to cut the distractions lang. And I decided to go all in 100% with no compromises. So, ano yung nagpa-realize pala sa akin? Parang sa kaka-social media lang, parang I stumbled upon this article that discusses about this lifestyle nga. And na-realize ko na,
ito yung ginagawa ko dati or ganito na ako dati. So it's just time to go back to my roots per se. So ayun nga, nag-decide ako na gawin na siya ulit. So meron din akong pausong method ko. Kung may KonMari method, ako naman meron akong STD method. STD method meaning self-throw donate. And yeah, actually there's nothing special about it. Gusto ko lang siyang lagyan ng label. So what I did is to get 3 large boxes, and then so ilalagay ko in each box is yung mga bagay na gusto kong ibenta or sell, itapon or throw, and then last one is yung gusto kong i-donate or give to someone else specifically. So STD. And that process actually took me just a day to finish. Kasi parang lagay lang ako ng lagay without thinking too much about it. Kasi kapag ang naging experience ko kasi parang just do it. Parang ganun na wala na munang room for sentimentality or pag-iisip, ay sayang to. Parang ganun. So nilagay ko dun yung mga shoes, Gundams, and watches. Halos nakalagay yon sa cell na box. Most of my clothes or yung mga redundant na clothes nilagay ko, halos yun sa mga sa donate. Medyo konti yun nalagay ko sa throw kasi inisip ko din naman sayang din kung itatapon lang basta-basta. Pero dun sa mga bagay na tingin kong hindi nakarapat dapat gamitin pa ng iba kasi sobrang luma na or has a lot of damage na, tsaka yung mga paperworks, yun yung halos nakalagay sa throw box. And then dun sa donate box, actually parang may subcategory ako doon, yung donate na talagang donate lang na ibibigay ko sa isang charity or an organization na tumatanggap ng mga bulk donations. And yung other category is yun nga, mga gusto kong ibigay specifically sa mga kakilala ko. Parang finding a new home dun sa mga bagay na yun. And actually dun sa donate, there's an easy way to di mo na kailangan mag-effort na buhatin or transport sila para mahatid sila dun sa lugar na gusto mong silang i-donate. So, I found this organization named Caritas Manila. So, ang good sa kanila, parang magre-register ka lang and then just tell them na meron ka nga gustong i-donate and they'll pick it up sa place mo mismo. So, it's very easy and convenient. And once that's done, it's out of your way, di ba? And while doing the STD, ang idea is to just retain the things that I actually use. And I actually love, or the things that I truly value or gives value back to me, parang ganun. So now, when I buy a new thing, right, minimake sure ko muna na yung meron pa ako na kamukha niya is hindi na okay or kailangan na niya ng replacement. And kung bibili ako, titignan ko muna kung it can last me a long time and can be used in a number of different ways din. Parang priority ko yung quality and versatility when buying a new stuff. And yun nga, one in and one out mentality ako na hindi ako bibili ng something na meron pa ako. Bawal yung redundancy. And lastly, in terms of quality, yun nga, mas tumitingin ako dun sa function over dun sa form. So, it doesn't matter that much kung sobrang ganda niya, is it shiny, is it bright, hindi naman. It's more on the use actually, yung talagang gagamitin ko siya. And I can say na this sort of lifestyle really suits me, or it's really for me.
Before naman kasi, I'm really living simply. Parang kumaga simpleng tao lang ako. And then, just going back on being that simple guy I once am. Kumbaga, back to my roots, diba? Back to the actual mindset that is very aligned to my own values. Diba? Napaka-pretentious pakinggan. But I truly believe that this is the case. I mean, at the end of the day, what truly matters is your own happiness, right? And kung kontento ka ba? And out of those happiness, wala kang inaapakang ibang tao, diba? Or sinasagasa ang ibang tao. And yeah, with that said, I think we could go to our 3-in-1 questions of this episode. Nga pala, naka 10 episodes na ako pero nalilimutan ko sinabi na to answer these questions, you can visit the Facebook page para makapag-reply naman kayo and mabasa ko yung thoughts nyo on whatever, right? But yeah, 3-in-1 questions. Una, have you heard about this minimalism lifestyle thing? 2, are you practicing it? Or do you plan on picking it up? And lastly, what is the thing you think you can't live without? Bawal ang living thing, di ba? Bawal ang living thing, yung material thing. Tingin mo ano yung hindi mo kayang i-give up. And siya nawa, the coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers! Hey, this is Ray, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 11 of this podcast, and thank you for joining me. Alright, today, let's talk about books. Sa bahay nun, we had a lot of books na puro hardbound pa, pero hindi ko alam kung paano namin nakuha yung mga librong yon. But definitely, hindi namin binili. Maybe merong mga nag-donate. Hindi ko alam. I didn't bother asking kung saan galing yung mga libro na yun. Isa sa mga paborito kong libro nun is yung parang picture book siya na around 400 pages ata na puro animals lang, pero gamit kasi is actual photographs o kaya realistic artist rendering ng mga prehistoric animals do sa section na prehistoric animals or extinct animals. Pero yeah, it's really high quality picture book kasi kaya gustong gusto ko siya. And isa sa mga paborito ko din nun is yung Fox in Socks by Dr. Seuss. Tsaka yung 1998 Almanac. Dito ko nalaman yung word na Google yung 1 followed by 100 zeros. Ano niyo yun? Doon nakuha yung name na Google, diba? Ayun. Tapos, nung nag-elementary na, yun, nawala ako sa mundo ng libro. Kasi puro TV, laro sa kalye, tsaka tulog ata yung naatupag ko nun. And nagtuloy-tuloy ito hanggang high school. Hanggang bigla na lang nagkaroon ng book review project, yung English subject namin ng 3rd year high school. So, merong listahan ng mga libro na kailangan mong i-pick up, tapos pili ka lang ng isa, tapos gawan mo ng book review nga. So before ako pumili, pumunta muna ako ng library para tignan kung sino yung pinakamanipis. And yun nga, pinili ko yung pinakamanipis, which is yung The Alchemist. Paulo Coelho ba yung... Oh, I think Paulo Coelho wrote that one. Pero yung ending, hindi ko rin siya tinapos basahin. Parang nasa 1/4 pa lang siguro ako ng libro na give up na ako. So para makapasa ng book review, ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung soft copy nung
nung dun sa kaklase ko na yun din yung nire-review niya. Tapos nag-reword na lang ako using yung sa MS Word, yung right click synonyms. Puro ako ganun. Tapos reorder lang ng konti nung mga paragraphs niya. And then yun na. Yun na yung sinubmit ko, di ba? Wala akong kwentang tao, I know. Tapos, dahil naka-aircon, lagi kaming tambay sa library. So during this time, puro pugad baboy lang yung binabasa ko o kaya yung mga comics sa mga dyaryo. Araw-araw kasi pinapalitan yung mga dyaryo dun sa library namin nun. So yun. Tapos bigla ko nalang natripan basahin yung isang maliit na green na libro. Yung Aba Nakakabasa Na Pala Ako by Bob Ong. Yung Aba Nakakabasa Na Pala Ako by Bob Ong. So yun yung binasa ko and then nagustuhan ko siya. Till unti-unti kong binili and kinumpleto. That time, mind you, high school ito, yung mga libro niya. So, if I remember this correctly, so bumili ko ng sarili kong copy ng Aba Nakakabasa tapos hanggang sa MacArthur yung binili ko eventually. Tapos hanggang Kapitan Sino pala. Yeah, Kapitan Sino. Pero yung Kapitan Sino ata college na. Pero nonetheless, kinumpleto ko yung libro ni Bob Ong by that time. I think halos lahat tayo meron tayong stage sa buhay natin na trip yung mga libro ni Bob Ong. Tapos kasabay ni Bob Ong, natripan ko din yung mga libro ni Eros Atalia. Kay Boss Eros kasi parang yung pagsulat niya, parang yung same style or same feeling kapag binabasa ko si Bob. Pero mas, I don't know, mas mature ng konti. Ewan ko. Pero parang may angas yung sa kanya. Parang ganun. Tas yun, nung college na, since buwis buhay yung pinilo kong course, hindi na muna ako nagbabasa ng mga libro. Puro yung mga libro ng mga subjects ko yung binabasa ko. Diba? Studios, calculus, physics, yan yung mga binabasa kong libro nun. May nababasa naman here and there, pero medyo super far in between. Kaya hindi ko masabi na book reader talaga ako during this time. Basta, I remember during this time, out of a recommendation, tsaka pinahiram niya rin sa akin yung libro, is pinabasa niya sa akin yung Twilight. This is a few years before lumabas yung movie niya. Tapos binasa ko din yung Harry Potter Deathly Hallows. Pero ang ginawa ko doon, inuna kong binasa yung epilogue para alam ko kung sino yung mga buhay. Tapos ini-spoil ko yung mga kaklase kong gustong basahin yung Deathly Hallows. Sabi ko, ay, buhay pa to. Or patay na to. Ganun. Diba? As I've said, wala akong kwentang tao. And then, ngayon nagtatrabaho na. Doon ko na-pick up ulit yung hobby na to. Pero, hindi naman consistent. Pero at least, nagbabasa na ulit ako here and there. So, at the moment, gustong-gusto ko yung mga libro ni Neil Gaiman. Yung favorite ko sa kanya so far is yung search ko yung title. Diba? Favorite ko pero hindi ko alam yung title. Mahaba kasi. Ayun, yung The Ocean at the End of the Lane. So yun, gusto ko yun. Diba? Sexy yung haba ng title eh. And then gusto ko din yung mga libro ni Haruki Murakami. Though medyo deep basahin ng mga libro niya, pero they're an experience, parang kay Neil Gaiman. Both of them have different styles, but their styles is what I prefer at the moment nga. Kay Haruki gusto ko yung Kafka on the Shore. Ayun, though hindi talaga ako book reader, I still appreciate them, and I think, in my opinion, yung physical books are far superior
medium in consuming the stories or the content versus do sa mga ebooks. Now, don't get me wrong. I mean, yung ebooks naman is the way of the future naman talaga. I mean, convenience, diba? Andyan na lahat. Pero iba pa rin kasi yung experience ng actual book. Mas buo or mas ramdam or mas absorb mo talaga yung story. Kasama kasi halos lahat ng senses Parang yung amoy ng libro, diba? Yung texture ng papel, tsaka yung dulas na or emboss or deboss ng cover. Basta masarap pa din magbasa ng tunay na libro, in my opinion. And hoping that I could develop this hobby more. It's actually one of my goals na maging habitual habit ko to. Habitual habit, tama ba yun? O basta, yun na yun. So I guess mag 3-in-1 questions na tayo. As I've said, please use the FB page to answer in the comment sections. So una, sino favorite author mo? Pangalawa, ano mas trip mo, fiction or non-fiction? And lastly, any book recommendations? Siya nawa. The coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers. Hey, this is Dre, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 12 of this podcast, and thank you for joining me. Alright, today, let's talk about educational TV shows. So, ito yung ebidensya na hindi naman puro anime yung mga pinapanood ko nung bata ako. Nanonood din naman ako ng mga educational TV programs nun. So, syempre, nagsimula ako sa Batibot nun, diba? Sina Kiko Maching, Pong Pagong, Kapitan Basa, si Coco Quickwak, tsaka yung dalawang aliens, yung pangalan nun, may dalawang aliens ayun, si Sirit at Alibangbang, yun yung one. Pero having said that, mas trip ko pa rin yung Sesame Street nun. Para, yun lang, for full transparency. Tas nung medyo graduate na tayo, doon sa mga pang baby na palabas, pinanood ko na yung Sineskwela, Hiraya Manawari, Bayani, tsaka yung Pahina. Yung theme song ng Sineskwela, diba? Alam natin lahat yan. Parang kaya nating kantahin yan. Automatic, diba? Pero yung underrated na intro song na sobrang trip ko din yung sa Hiraya Manawari. Actually, sa Bayani din, okay din yung sa Bayani. Para nakaka-boost ng pagiging patriot natin. Pero parang Pinoy pride, diba? Pero yung sa Hiraya, minsan pumunta akong YouTube para pakinggan lang yung theme song niya. Tapos, parang bali-balita sa amin noon nawala yung Hiraya Manawari. Parang pinalitan siya nung Once Upon a Time. Pero hindi ko masyadong trip yung Once Upon a Time noon. Old school ako. So, Hiraya Manawari all the way. And then, meron din yung Mathinik tsaka yung Apple. Para nagtuturo naman ito ng math tsaka English respectively. Parang each subject kasi merong representation sa TV nun. So, sobrang epic. Pero yun nga, yung Mathinik tsaka yung Apple, hindi ko masyadong panoorin. Hindi ko sila masyadong trip kasi parang nafe-feel ko na in your face na TV tutorial talaga sila. Yung mas trip ko yung nakahalo yung aral kasi in a creative manner. Alam mo yun? Gusto ko nag-e-enjoy lang habang natututo versus yung parang nag-aaral ka talaga. So, sa sobrang epic na mga shows na to nung elementary, meron one day of the week
ata na manonood lang kami ng episodes ng Sineskwela. Parang film viewing, kumbaga. So, pupunta kami dun sa principal's office. Kasi, sa elementary school namin, iisa lang yung TV. So, nasa principal's office yun. Tapos, uupo kami sa lapag. Tapos, ipi-play nila. So, kaya siguro once a week lang kasi parang each of the sections per grade level, parang salitan na manood. Kasi yun, ang saya kasi parang parang di mo nararamdaman na may pasok kasi manonood ka lang ng Sineskwela, di ba? San ka pa? And kung mapapansin natin, puro ABS-CBN yung mga programs na to. I mean, they really excelled in this regard. Kung sa GMA, puro anime yung malakas sila. This time around, sa ABS, yung magagandang educational TV program. Pero meron naman ding naambag ng konti yung GMA. Yung Art is Cool. Gusto ko yun eh. Parang local version ng Art Attack na napapanood sa Disney Channel ata. Since wala kaming cable, Art is Cool ako. Ayos din yun. Natuto akong gumawa ng puppet gamit ang papel na a piece of paper lang. Tas hanggang ngayon, alam ko pa rin siyang gawin. O, diba? Talk about legacy. And tulad ng mga larong kalye, tingin ko ito yung isang kulang sa buhay ng mga bata ngayon. I mean, meron naman mga educational shows na mas modern na at updated na sa mga bagong info ngayon. Pero iba pa rin kasi yung mga to yung puro imported na or yung format or style hiyang para sa mas multinational audience. Kumbaga, medyo generic. While yung mga nasabi kong shows kanina is actually timplado kasi sila dun sa taste ng Pinoy kids, 'di ba? Mas relatable kasi using yung sarili nating wika and gamit and tsaka yung mga situation na ginagamit ay mas familiar sa ating mga Pinoy. Parang ganun. Kumbaga tailored fit talaga sa atin. And balita ko, may continuous and consistent reruns naman ng mga shows na to sa cable TV. Pero yun nga, kasi sa tingin ko dito yung isang malaking gap. Tingin ko yung mga shows na to is dapat nasa free TV talaga. Kasi andon yung mga mas nangangailangan or mas magbe-benefit sa mga shows na to. Yung mga masa, 'di ba? Like kung merong mga bata diyan na in some reason, dis muna sila makapag-aral, right? So at least they have these shows na makakapagturo sa kanila ng mga very informative na bagay that could help them once they had the chance to study formally. At least meron na silang idea. Alam mo yun? Kasi kung nasa cable, yung mga may kaya lang kumuha ng cable yung makakapanood, which is kinda sad. Yun nga. I mean, I know there's reason why hindi to nangyayari. I mean, siguro mga business side of the industry or whatever. Pero yun nga, opinion ko lang na mas magbe-benefit kasi sila kung nasa free TV yun. And that said, mag 3-in-1 questions na tayo. Please use the Facebook page. Like nyo muna tapos so that you can add up to the conversations if you like. So first question, naabutan mo ba yung Sineskwela? Sino favorite mong character doon? Ako si Agathon. Number 2, alam mo ba kantahin theme song ng Hiraya Manawari? And lastly, meron din bang film viewing sa elementary school nyo? Siya nawa, the coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers.